Hi everyone! Good morning! Magkakwento muna ako sa inyo. Ito yung experience ko doon sa isang developer ang siste ganito. Bigyan nyo ng konting komento or advice after ko nitong kwento ko na to. Ganito yon dito sa Angono Rizal ay nakita kaming property. Interesado ako doon sa lugar nila. Nag-iwan ako ng number. Binigay naman tinawagan naman ako ngayon ng sales manager. Sinabi niya sa akin details at kung paano yung terms ng kanilang property kapag kinuha mo. So nakipag-meet ako sa kanila, nakipag-usap ako, nagtanong ako ng tungkol doon. At yun nga, nagustuhan ko, nag-okay kami. Nanghingi sila ng reservation fee. Before magpa-reserve, ginuntahan ko muna sa bandang Laguna yung kanilang office para malaman ko kung legit. So pagdating ko dun sa office nila, sabi naman ng mga tao doon, legit naman daw sila. At etong sales manager ay talagang doon. So okay, may nagkita kami sa isang gasolinahan na merong restaurant at doon kami nagbayaran. Medyo naginawakan na ako kasi nakapagpa-reserve na kami. Naka-first step na ako. Then next move ay, sabi niya, mag-i-issue na ako ng cheque for the down payment. Kasi nag-set naman ako ng araw kung kailan kami pwedeng magkita para mabigay ko si cheque. So yun, nag-meet kami para sa cheque. Ay pondo na yung cheque na yun. Sabi niya, pwede na daw magpatayo ng bahay once na nabayaran namin yung down payment namin. Dahil ang plano namin, October, magpapatayo talaga kami. Kaya before mag-October, babayaran na namin. Although yung cheque, next year pa dapat matatapos. Next move ko na ginawa, ibinenta ko ngayon yung property ko. Binenta ko yung 2 unit ko na bahay na tinitirahan para makakuha ako ng pera na ibabayad ko doon sa down payment ko. So, eto ngayon ang siste. Nag-chat ako sa kanya para humingi ng lot plan. Medyo nag-isip ako, bakit ganon? Hindi na siya masyadong nakikipag-usap sa akin. Ma'am, kailangan ko ng lot plan para malaman ko kung ano talaga. Tapos kinabukasan, nag-chat siya sa akin, sinendan niya ako ng lot plan. 2 days after, nag-send ako sa kanya ng plan ng bahay. Kasi nga, decided ako eh. Sabi ko, ma'am, pa-approve naman ito sa engineering. Pa-check kung mayroon ba kaming hindi nasunod sa patakaran ng subdivision. Para kung meron, aalisin namin, babaguhin namin. Sabi ko ganon. So sabi niya, okay po ma'am. 3 days, 1 week, so walang reply. After 1 week, binalikan ko siya. Sabi ko, ma'am, baka pwedeng i-reply mo ko kung ano ba talaga. Sabi ko, kasi napakahirap naman nung nagmo-move forward kami doon sa plano namin. Tapos hindi kayo nagbibigay sa amin ng response. Hindi namin alam kung paano kami gagalaw. Tapos biglang sabi niya, ma'am, kasi may problema. Sabi niya ganun. Si developer po kasi, ma'am, bigla kaming binigyan ng advice na ika-cancel na yung bilihan at i-refund na lang yung mga binayaran. Lahat po ng clients, ganun po yung ginawa ni developer. Ika-cancel po yung bilihan at i-refund lahat ng binayaran. Sabi ko, bakit? Kasi syempre nagulat ako. Sabi ko, bakit? So sabi ko, ganun ba? Pero bakit hindi sinabi? Or bakit ngayon may mga bumili na, sa kanya lang sasabihin? May mga nag-effort na, may mga nag-sacrifice na ng ibang property nila para mabili yon. Tapos biglang sasabihin nila na i-refund at ika-cancel yung bilihan. Di po ba? Bakit ngayon lang sinabi? Nakapaghulog na ng ilang beses, nakapagbayad na. Bakit ngayon lang sinabi? Sabi niya kasi, ma'am, yung developer po ay biglang nagulat nung naging parang hotcake yung lupa. Kasi sobrang dami po nang bumili at ang bilis pong maubos. Minsan po may mga isang tao lang bumibili po ng 2 hanggang 3 na lupa or na lot. Kaya nag-decide yung developer na i-cancel na yung bilihan. Sabi ko, ano yung pinaka main objective nila, bakit nila kinancel? Dahil ba gusto nilang magtaas kasi naging mabenta? So yung nang sabi niya, yes ma'am. Nag-cancel po yung developer na magbenta at pinano nilang mag-refund dun sa mga nakabili kasi tataasan nila yung presyo ng lupa. So nagulat ako kasi parang
ang naisip ko, ba't naman ganun yung developer nyo? Parang grade 1 yung, parang grade 1 yung nakausap ko na, parang grade 1 na biglang nagbawian. Di ba dapat, kung ano na lang yung natira, yun na lang yung tataasan niya. Tapos kaming mga nakabili, hindi niya na dapat gagalawin. Kasi tapos na yung usapan dun eh. Meron ng pirmahan eh, meron ng mga cheque, meron ng reservation. So, bakit tayo gumawa ng mga papel na pinapapirmahan kung anytime naman pala pwedeng i-void? Yun po yung question ko. Kasi hindi ko talaga alam kung tama ba yung tanong ko na yun. Kung ba ikaw yung developer, ikaw yung may-ari, cancel mo na ng ganun-ganun lang kadali, na hindi mo iisipin kung ano kaya yung sinacrifice ng mga taong bumili sa'yo para lang ma-avail nila yung hinihingi nyong down payment, yung hinihingi nyong reservation fee, di ba? Okay kaya yun sa batas na pag ikaw ang may-ari, pwede mong gawin yon na bawiin mo yung binenta mo na? Palagay nyo, kung kayo, ano yung pwede nyong i-advise sa akin if ever na mapanood nyo tong video na to at yung kwento ko. Hindi lang po ako yung binawian. Hindi lang po ako yung ni-refund. Marami po kami. As in, marami kami kasi naging mabenta nga. Yan lang guys for today's video. Thank you sa panonood.